Alright, magandang araw muli mga kaibigan at mga kabayan. Sa oras na ito, muling pagpapala ang ating natanggap muli sa ating Panginoon Diyos na atin pong nakamit muli ang kalakasan at ang buhay. At sa oras na ito ay muli ko kayong iniimbita na makinig tayo sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kahapon ay tinalakay natin ang pagkakaiba ng dalawang pangingilin, ang Sabat at ang pangingilin ng Linggo. Ngunit ngayong araw na ito ay atin tatalakayin. Ang pamagat ng ating pag-uusapan ngayon ay ang kautusan ng kalusugan. Alam niyo mga kaibigan, ang Biblia mayroon pong tinatawag na kautusan sa pangkalusugan, at ito ay hindi na ituturo sa lahat ng mga samahan, no? Kung ating napapansin, ang nagtuturo lamang nito ay walang iba kundi ang mga Seventh Day Adventist, yung mga hindi ipinahintulot na mga kinakain, ngunit kinakain ng mga tao, sapagkat hindi nila alam na ito ay kauturuan ng ating Panginoong Diyos. Sa oras na ito ay atin po itong pag-aaralan kung ano baga ang mga katuruan ng Diyos tungkol sa mga kinakain at sa hindi kinakain. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan, ang tahanan ay nasa mga langit. Sa oras na ito, Panginoon Diyos, muli kaming nagagalak at pinapasalamatan namin ang buhay muli at ang kalakasan na inyo pong patuloy na ibinigay sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, muli ay hinihiling namin ang patnubay ng inyong banal na espiritu upang sa aming pag-aaral sa tungkol sa kalusugan ay magkaroon kami ng mga pagpapala at biyaya na mula sa iyo ayon sa inyong kalooban. Panginoong Diyos, hinihiling din namin na kami ay inyong patawarin sa aming mga kasalanan na gawa, sa aming mga isipan, sa aming nagawa at sa mga salita. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buhay na tuloy na tayo mga kaibigan. Ang ating paksa ay pinamagatan natin ang kautusan ng kalusugan. Maraming mga tao sa ngayon ang hindi pinapraktis ang tinatawag na kalusugan, sapagkat kung ano na lamang ang nasa hapagkainan ay yun na lamang ang palaging nakakain ng mga tao, no? Ang ating susing talata sa ating pag-aaral ngayon ay ang nakasulat sa unang Korinto Kapitulo 6. Ang talata nito ay 19 na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Korinto, o hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Sinasabi ng apostol si Pablo sa mga taga-Korinto na hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Sabi niya. At ito ang katawan ay tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. So, dito pa lang mga kaibigan sa ating kitiks ay mayroon ng ipinaunang sinasabi ang lingkod ng ating Panginoong Diyos tungkol sa kung ano pala ang dapat na ituring natin sa ating sariling katawan, no? Ang katawan anya ng tao ay templo ng Holy Spirit, at tinanggap anya natin ito sa Diyos at hindi, sabi niya, kayo. Sabi niya, hindi kayo sa inyong sarili. Mga kaibigan at mga kababayan, dahil ang ating paksa ay kautusan ng kalusugan, lahat ng mga bagay, no, ay kinakailangan ng mga pag-iingat. Hindi lang ang ating katawan, no, maging ang mga sasakyan na naimbento katulad ni Henry Ford. Siya ay nakaimbento ng isang sasakyan na nung kanyang itong bininta sa market ay may kasama itong manual
para ang layunin ay hindi madali masira at ilagay sa isang sasakyan ang nararapat na mga bagay na sinasabi ng nag-imbento. Sa mga tuwid, si Henry Ford, sa kanyang binibintang sasakyan, meron siyang pinoprovide na mga manual at mga instructions kung ano ang gasolina na dapat ilagay, ang mga oil para sa mga lubrication, gaano kabilis at gaano dapat gamitin ang speed limit, no, sa isang sasakyan. So mayroong mga manual yan. Mayroon din itong ipinagbabawal sa mga sasakyan na hindi dapat gagawin kapag ikaw ay gumagamit nito. Alagang-alaga natin ang mga sinusunod ang manual ng mga sasakyan at malaki ang pakinabang o mga purpose nito kung bakit ito natin ginagawa. Ang Diyos, mga kaibigan at mga kababayan, itong ating katawan bilang ang Diyos ang lumalang nito, ay meron din itong manual at mga instruction na ibinigay ang Diyos tungkol sa kung ano ang kakainin at iinumin lamang ng tao. So, ang ating katawan, bago pumasok ang mga inumin at mga kinakain natin, ay ang tao mayroong ngipin at kung napansin ninyo ang ngipin natin ay nakadesinyo ito sa mga vegetables, mga fruits, mga nuts, at ang ating internal organ ay parang makina din na may instruction kung ano ang dapat nating kainin at kung ano ang dapat nating inumin. So, yun po ang mangyayari, mga kaibigan at mga kababayan. Ang mga hayop na kinakain at hindi kinakain, unahin natin yung mga hindi kinakain ng mga hayop. May mga purpose kasi yan, mga kababayan, kung bakit sila ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. Katulad lamang ng mga baboy, sila ay kabilang sa scavenger, no? At ang mga aso naman ay sila ay nagiging mga kaibigan ng tao at madalas ay ginagawa itong bantay sa mga tahanan ng mga tao. So makikita natin na may mga purpose ang bawat hayop kung paano ginawa ito ng Diyos na kasama ng mga tao. At ang mga isda, no? O bago yan, mayroon pa, no? Noong araw, ang transportasyon ay makikita lamang natin sa mga ginagamit ay ang kabayo, camel, no? Sa ngayon ay mayroon ng mga sasakyan at hindi na madalas ginagamit yan. Sa mga probinsya, ginagamit pa rin ang mga sinaunang mga transportasyon katulad ng kabayo at mga kamelyo. So, sa mga isda naman, mga kaibigan at mga kababayan, ay nilalang ng Diyos ang mga ito. Ang iba dyan ay hindi dapat kinakain. At ang iba dyan, ang tawag na natin sa mga isda na yan ay mga janitor fish. Sa mga ibon naman ay mayroong mga tree planters. Nakakarinig na ba kayo ng mga ibon na tinatawag na mga tree planters, mga kaibigan? So, ang mga ibon na yan ay nilalang ng Diyos para sa mga purpose at layunin ng Diyos. Kasi ang Diyos nakakaalam sa mga needs ng tao at ng mga halaman at ng mga hayop. Kaya ang mga bagay na nilalang ng Diyos, lahat ay may mga purpose dito sa mundo. Ngayon, ang mga tawag sa kanila ay mga scavengers. Sinasabi ni Apostol Pablo, mga kaibigan, dito sa aklat ng unang Korinto Kapitulo 10, 23, sa talatang 23, mababasa natin ang mga bagay na ganito. Sinabi niya, lahat ay mabuti, ngunit hindi lahat ay nararapat. Ang lahat ay mabuti, ngunit hindi anya lahat ay nararapat. Tandaan natin, mga kaibigan, na hindi lahat ng ginawa ng Diyos ay pagkain. So, dito,
malalaman natin na ang Diyos bilang tagapaglikha ng kanyang mga lingkod, tayong mga tao, ay binigyan tayo ng manual kung paano tayo mamumuhay, ano ang ating kakainin, ano ang ating iinumin. Sapagkat kapag hindi natin sinunod ang manual ng Diyos, ang tao nga, pagkatapos na magkasala ay naproklama ng Diyos na 120 lamang ang edad ng tao, pero mas umiigsi pa doon mga kaibigan sa 120 na edad. Alam nyo kung bakit? Dahil sa mga ini-intake ng tao sa kanilang katawan, no? Imbis na medyo mapahaba-haba pa ang ating mga buhay sana, ay hindi na, dahil sa mga kinakain, lalo na ngayon mga kaibigan, ang lahat ng mga bagay dito ay halos polluted na. Ang ating tubig, ang ating hangin, nakakadagdag pa yon sa pagbawas ng ating mga buhay. So, paigsi ng paigsi ang buhay. Ngayon bilang Kristiyano, dapat tayo sumunod sa manual ng Diyos, no? Ano ang mga manual ng Diyos? Noong panahon, ang origin na pinapakain ng Diyos sa kanyang mga nilalang na mga tao, sa Genesis chapter 1 verse 29 ay binabanggit ang tinatawag na original food. Genesis 7 verse 2 and 8, unang binanggit ang malinis at maruming hayop. So, bagamat doon sa Genesis chapter 7 ay unang binanggit ang malinis at maruming hayop, nagkakaintindihan ang lingkod ng Diyos na si Noe at ang Diyos during the flood tungkol sa hayop na marumi at malinis. At bakit? Bakit 7 paris ang malinis at 2 paris ang maruming hayop? Ayon sa Genesis 7:2. Dahil ito ay magiging pagkain nila sa loob ng 40 days sa daong at walang pananim pagkatapos ng baha. So kung mapapansin natin, nung sinabi ng Diyos kay Noe na magdala ka sa daong ng 2 klase ng hayop, yung isa ay malinis at ang isa ay marumi. Kung inyong napansin doon, ang mga malinis ay sinabi ng Diyos na magdala ng tig-pipito, no? Tig-pipito bawat lahi. Ngunit ang mga maruming hayop ay, ang sabi ng Diyos, ay tigdadalawa lang, no? Dahil ito ay 2 paris lamang ang mga karumal-dumal na mga hayop na dinala ni Noe sa arka, sapagkat ito ay pagkatapos ng baha, pakakawalan sila para dumami uli. Sapagkat alam naman natin na pagkatapos ng gunaw ng mundo sa pagitan ng baha ay kahit mga halaman at mga makakain ng mga prutas ng punong kahoy ay wala silang nakain, yung pamilya ni Noe. Kaya ang mga malilinis na mga hayop ay pinahintulot na ng Diyos na kainin sa panahon ng pagkatapos ng baha. Punta tayo sa Book of Instruction or Manual sa Exodo at Levitico. Nakasulat ang lahat ng kautusan at instruction ng Diyos sa kanyang ginawa. Halimbawa na lang, sa aklat ng Levitico Kapitulo 11, sa 46 at 47, meron tayong mababasa na ganito mga kaibigan. Levitico 11, Levitico 11 sa 46 at 47, sinabi ng ating Diyos ang ganitong mga pangungusap. Levitico 11, 46 hanggang 47. Sabi ng Diyos, ito ang batas tungkol sa hayop, sa ibon, at sa lahat na may buhay na gumagalaw na nasa tubig, at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa. Verse 47, upang bigyan ng pagkakaiba ang marumi
at ang malinis at ang may buhay na maaring kainin at ang buhay na hindi maaring kainin. So yun po ang sinabi ng ating Panginoon Diyos dito sa kanyang instruksyon na walang iba kundi ang Biblia, mga kaibigan. Okay, tuloy tayo. Sabi rito, ito ang guidelines ng tao. Pag sinabing guidelines, mga manual, no? Kung paano tayo sumunod sa itinatagubili ng Diyos, kung ano ang dapat nating kainin. Yan. Dagdag pa, hindi lang doon sinabi ng Diyos sa Levitico 11:46 at 47 na bigyan ng pagkakaiba ng tao ang marumi at ang malinis, kundi may sinabi pa siya dito sa Levitico 11, mga talata nito ay Levitico sa talata na 11:1 hanggang 45, may mga palatandaan, mga kaibigan, na sinasabi rito ang ating Diyos. Hindi lang sinabi ng ating Panginoong Diyos na itong mga bagay ay marumi, kundi binigyan pa niya ng mga palatandaan para mas ma-identify ng mga tao ang mga maaring kakainin at ang hindi. Kapag ating binasa ang Levitico 11, simulan natin sa 1 hanggang sa 45, may mga palatandaan, no? Sa mga hayop na 4 ng paa, kailangan, sabi doon, ay ang kukubiyak, at kapag ito ay kumakain ng damo, ito ay ngumunguya. So kailangan dalawa ang identity ng isang hayop na dapat kainin ng kanyang mga lingkod. So kung hindi dalawa ang identity niya, hindi natin pwede siyang kainin. Dapat dalawa ang pagkakilanlan. Ang kuko niya ay hati at ang kanyang pagkain ay nginunguya. So yun ang palatandaan sa mga hayop na may 4 na paa. Kamusta naman ang sa mga isda, no? Sa mga isda ay maaari din pong makain ang itinatagubili ng Diyos, katulad ng mayroong mga kaliskis at mayroong palikpik. So yun po, dalawa pa rin po ang palatandaan pagka kumakain ng isda. Mayroong kaliskis at mayroong palikpik. Atin po yan mababasa sa Levitico chapter 11, 1 to 45. Maging sa mga ibon, mayroon din mga ibon doon na mga sinasabi na malinis at hindi malinis. Kaya atin pong basahin ang 11 ng Levitico, simula natin sa 1, makikita natin hanggang sa 45 ang guidelines kung ano ang pwede at hindi pwede kainin. Mga kaibigan at mga kababayan, sa paglipas ng mga panahon, pagdating sa mga propeta, hindi po natin nakikitaan na ang mga propeta ay sumuway sa mga kautusan ng Diyos. Simula sa Genesis, papunta sa panahon ni Noe, papunta sa panahon halimbawa ni Daniel, no? Si propeta Daniel, alam naman natin sa kapitulo 2 ng Daniel, tuloy-tuloy yan hanggang sa 12, ay makikita natin ang kasaysayan ni Daniel kasama ng kanyang mga kaibigan, na sila ay sa Daniel chapter 1 verse 8 hanggang 12, no? Makikita natin yung kwento doon na si Daniel ay nais ng haring Nabucodonosor na pakainin sila ng pagkain ng hari. Alam naman natin na ang pagkain ng hari, ang hari ay hindi sila mga katulad ni Daniel na mga Hebrewhanon. Kasi ang mga Hebreo, iba ang kinakain nila, mga kapatid, dahil sila ay mga lingkod ng Diyos. Nung inalok sila ng haring Nabucodonosor, ayaw nilang kumain. At ang sabi nila,
pagbigyan nyo muna kami, subukin ninyo kami. Sabi niya, kakain lang kami ng mga fruits and vegetable and water only. At pagkalipas ng pagsubok sa kanila, sa Daniel chapter 1 verse 12, verse 15 hanggang 16, ay nasumpungan itong mga kabataan na ito kasama si Daniel na mas healthy sila ang kanilang mga katawan, pangangatawan, kaysa ibang mga tao doon sa kaharian. At hindi lamang mga kaibigan, healthy sila, mas matalino. Sabi ng Bible, mas matalino sila kaysa mga tao roon sa kaharian ni Nabucodonosor. So, malaking bagay mga kaibigan ang nakikita natin sa kasaysayan ng mga lingkod ng Diyos, partikular na si Daniel at ng kanyang mga kasama, na sila ay naging masunurin sa guidelines ng ating Panginoong Diyos kung ano po ang kinakain at ano po ang hindi nakakain. Alam niyo mga kaibigan, sa hindi pagsunod ng guidelines ng ating Panginoong Diyos tungkol sa kalusugan, sa pagkain at hindi pagkain, mayroong mga consequences o troubles na maaring mangyayari, katulad na lang ng sasakyan. Kapag ang sasakyan ay hindi mo sinunod ang manual na nakalagay doon at halimbawa sa mga automatic transmission na mga sasakyang makabago ngayon mga kapatid at mga kaibigan, ang inyong lingkod kasi ay alam ko ang tungkol sa mga engine, sapagkat tayo ay nag-aral din naman kahit paano. Alam nyo, mga automatic transmission na makabago sa ngayon, hindi mo pwede yan lagyan ng kahit ano lamang na mga oil, kundi meron siyang specific na oil na kapag halimbawa hindi mo yan sinunod, maaring mapatakbo mo yung iyong makina, pero hindi dadatnan ng ilang mga linggo yan, may mararamdaman ka sa iyong transmission na kakaiba ang tunog kasi hindi specific na oil na langis ang iyong inilagay doon sa kanyang transmission. So ganun din mga kaibigan ang ating katawan, no? Kapag ang ating katawan ay sobra-sobra ang ating mga inilalagay at hindi lang sobra, nilalagyan natin ng mga bawal na hindi ipinahintulot ng Diyos na ating ilagay sa ating katawan, maaaring magkaroon ng mga consequences yan. Sabi rito sa Galatia Kapitulo 6 talatang 7, sabi ni Apostol Pablo, what you sow is what you reap. What you sow is what you reap. Ang sabi nga medyo nakakatawa mga kaibigan, pero totoo ito. Ang kasabihan na eat now and pay later. Kinakain mo ngayon, sisingilin ka pagdating ng panahon. So, anong ibig sabihin nito? Kasi magkakaroon tayo ng mga sakit. Tayo rin mismo mga kaibigan, ang tao rin mismo ang naglalagay ng sakit sa kanyang sarili tungkol doon sa mga kung ano ang mga inilalagay niya sa kanyang sarili. Alam niyo mga kaibigan, ang mga bagay na ito ay hindi biro ito, kasi kung tayo ay nagsasaliksik lamang sa mga pangyayari, lalo na sa larangan ng kalusugan, marami ngayon ang namamatay mga kaibigan sa larangan ng sakit, iba't ibang sakit, dahil sa ang sani ay hindi akma ang ating lifestyle tungkol sa ating inilalagay sa ating mga katawan. Ano pa? Ang sabi doon sa isang kasabihan, eat now, pay later. Pay the price. Ang katawan ay hiram at pinagkakatiwala ng Diyos sa atin mga kaibigan. Itong katawan natin, hiram lamang natin ito sa Diyos at hindi ito atin, kasi ang ating katawan ipinagkakatiwala lamang ng Diyos sa atin ito. Huwag natin lagyan ito ng wala sa manual gaya ng sasakyan. Kasi pag nilagyan natin ng ibang mga brand na hindi ipinahintulot ng manufacturer, ay masisira talaga yan. Ganon din ang ating katawan. Magkakasamang, at ito pa mga kaibigan,
sa aklat ng Isaiah kapitulo 66, no? Hindi tayo tinatakot ng Diyos na mangyayari ito, ngunit ito ay isinulat ng propeta ng Diyos, si propeta Isaias, dito sa kapitulo 66 ng Isaiah 15 hanggang 17, na magkakaroon ng distraction, mga kaibigan, ang mga lumalabag sa manual tungkol sa kalusugan ng Diyos. Magkakasamang susunugin sa apoy. Sabi ng ating Panginoon, darating ang panahon na sila ay magkakasama na lilipulin ng ating Panginoon. So, kung atin lamang pagbubulay-bulayan itong mga pinag-aaralan natin, ay medyo simple pero napakabigat ng sinasabi ng ating Panginoon dito, mga kaibigan, sapagkat ang mga consequences ay mauuna ito pagkatapos na darating ang sinasabi ng ating Panginoon na distraction. Kanino darating ang distraction, mga kaibigan? Doon sa mga kumakain ng ipinagbabawal ng ating Diyos. Nakasulat yon sa Isaiah 66, ang talata ay 15 hanggang sa 17. Alam niyo, mga kaibigan, sinasabi ng iba na ang manual ng ating Panginoon tungkol sa mga ipinagbabawal na kainin na kinakain ng tao sa ngayon ay sa panahong Kristiyano pwede na niya na kainin. Alam nyo, ginagamit din nila ang mga sitas ng Biblia upang patunayan na ang mga bagay na marumi noon, sabi nila, ay malinis na ngayon. So, alam nyo, sa totoo lang, ang ginagamit nilang talata ay partikular na sa Marcos kapitulo 17, ang talata ay 19, at sa Aklat ng Gawa kapitulo 10, buong kapitulo 10, mga kaibigan, at sa unang Timoteo 4:4, at maging sa Old Testament, meron silang ginagamit ng mga talata na mali ang pagkaunawa. So, sa susunod nating pagkakataon ay tatalakayin natin yung mga ganong issue. Uunahin muna natin to ang guidelines ng ating Panginoon, sapagkat ito ay kinakailangan na malaman ng bawat isa sa atin. Sapagkat hindi lamang ito guidelines, mga kaibigan, na ginawa ng Diyos para sa kanyang mga nilikha, kundi ito ay mayroong kaakibat na kahatulan pagdating ng araw. Ano pong ibig sabihin? Kahatulan dahil sabi ng binasa natin doon sa aklat ni Isaiah kapitulo 66, darating sa isang wakas na magkakasama yaong mga kumakain ng mga karumal-dumal na mga bagay, partikular na binanggit doon, mga kaibigan, yung baboy, ang daga, at iba pang mga ipinagbabawal ng ating Panginoon. So, makikita natin na ang ating Panginoon ay napakabuti at palagi siyang may concern sa kanyang mga nilikha. Hindi niya nais na mapahamak tayo, mga kaibigan at mga kababayan. Kaya sa pag-aaral na ito, hindi totoo po na ang mga dating marumi na sinasabi doon sa Levitico 11 sa pagdating sa bagong tipan ay nilinis na. Mali po yun. Wala tayong mababasa na nilinis na po yung mga marumi, kundi iba po ang mga pinatutungkulan sa mga isyu na nilinis. Iba po ang pinatutungkulan sa bagong tipan na kapag ang mga nilalang ng Diyos ay ating panalanginan, ay maaari na natin kainin. No, hindi po pwede yun. At maging sa Gawa 10, may mga bagay tayo na dapat isaalang-alang pagdating sa mga bagay na yan. Gamitan natin, mga kaibigan, ang tinatawag na konteksto para makita natin kung ano ang nais iparating ng Diyos sa atin kapag tayo nag-aaral ng Biblia. Sa panguling talata, mga kaibigan, ay sinasabi rito sa unang Korinto kapitulo 10. Ang talata nito ay 31. Sinabi ni Apostol Pablo, ating pakinggan sa 31, kaya't kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos.
Pakinggan nyo mga kaibigan ang pangungusap. Kapag sinabi ng Diyos na hindi pwede at bawal, at kapag ginawa natin yun, ang tanong, naluluwalhati ba natin ang Diyos? Ibig sabihin, hindi. So, paano natin masasabi na hindi natin naluluwalhati ang Diyos? Sapagkat ang mga gusto ng Diyos na hindi natin gagawin, ang mga gusto ng Diyos na gagawin natin ay hindi niya gusto gawin. So, baliktad mga kaibigan. So, para natin maluwalhati ang pangalan ng Panginoon, kapag tayo kumakain, ay doon tayo susunod sa kanyang instruction. Doon lamang natin kakainin ang pupwede. Huwag natin kakainin yung hindi pwede kasi hindi natin maluwalhati ang pangalan ng Panginoon kapag ginawa natin ang mga bagay na yan. So, para tayo ay magkaroon ng mga pagpapala mula sa Diyos, ang pinakamaganda mga kaibigan at mga kabayan, ang tayo ay magiging masunurin sa Diyos. Ang pinakamaganda talaga niyan, masunurin sa Diyos. Kasi kapag nilabag natin ang Panginoon sa alinmang kanyang mga lituntunin, tayo ay nagkakasala ayon dun sa aklat ng unang Juan 2:4, no? 3:4. Ang kasalanan ay siyang paglabag sa kautusan. Ang kautusan tungkol sa kalusugan, mga kaibigan at mga kababayan, ito ay kautusan ng Diyos. Hindi po ito kautusan ng tao, kaya dapat na magiging masunurin tayo. Okay? So, sa sunod, tatalakayin natin ang mga issue about sa bagong tipan na pwede nang kainin ang mga marumi, pwede nang nilinis na ang mga marumi. Yun ang mga issue doon. So, pansamantala, ito muna ang ating pinag-aralan ay ang patungkol sa kautusan ng kalusugan ng ating Panginoong Diyos tungkol sa yung hindi pwede kainin at ang pwede kainin. Tandaan natin mga kaibigan, sabi ng Diyos, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo, Holy Spirit, no? Templo. So, kung ang nakatira sa ating katawan ay ang Holy Spirit ng Diyos, huwag natin dumihan mga kaibigan sa magitan ng mga pagkain ipinagbabawal ng Diyos. Upang ang Diyos ay malugod sa atin, ay luwalhatiin natin ang Diyos sa ating mga pinakain, sa ating mga iniinom. Kasi kapag uminom tayo ng alak, hindi naluluwalhati ang ating Panginoong Diyos, no? Kapag nalalasing ang tao kung ano-anong mga naisip, hindi na maganda ang nagiging resulta. So, ganon din yan sa mga pagkain mga kaibigan. Lahat ng mga ganyang bagay ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Okay? So, muli, mga kaibigan at mga kababayan, sa muling pagkakataon, tayo ay sana pagkaluban muli ng ating Panginoong Diyos ng malakas ng pangatawan at ang buhay na taglay natin ay patuloy niyang ibigay sa atin upang sa sunod ay muli tayong magkakasama at mag-aaral ng isang paksa na naman muli tungkol sa mga salita ng Diyos. Sa atin pong pagtapos, atin pong itagubili ng ating mga sarili at pasalamatan natin ng Diyos na tayo ay ginabayan. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa maigling paksa tungkol sa kalusugan na inyo pong ibinigay sa bawat mananampalataya ng lingkod. At ngayong oras na ito, itinatagubili namin muli ang aming mga sarili. Pagpalain ang bawat isa sa amin. Kung mayroon mang mga sakit at sa bawat tahanan na kung saan nagkikinig sa pag-aaral na ito, maaari po ba Panginoon na sila inyong dalawin, ipuin, pagalingin ang kanilang sarili sa spiritual na kalagayan at sa physical. Panginoon, umaasa kami ng inyong pagpapala ay patuloy na maranasan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang araw mga kaibigan at sa sunod muli ng ating pagkikita.